Happy week start na usab mahigalag mga kaigsuonan. Ani nga nakita sa ato ang pag-o nga lesson karon ning ato ang third quarter 2025. Og unahon nato ang ato ang memory ticks niini nga semana. Ani kita sa ato ang lesson 8 og ani apod ang ato ang memory ticks sa Exodus 19 4 ug 6 in KJV nga version. You have seen that I did to the Egyptian, and how I bore you on eagle's wings, brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of praise and holy nation. So nasa gibanggit diha nga eagle's wings. Dili gid siguro siya literal nga eagle's wing, no? Pero makita naman na nimo ang eagles kung ipalupad na sa eagle sa kawanangan, no, ang iyang wings, no, nga magaprotect. So murag kanang katuhon na untong ilahang paglakaw, no, ora sila galupad nga gipasakay sila sa eagle's wings, no, or sa Ginoo nga protektado sila, di ba? So mo na gihanduro ato pa na siyang dugangan, no, ang pagpasantop o niya. Welcome na dayon kita sa ato ang pagpamalandong Bible study on a lesson, a study on the words, marathon lesson karon, communion with God. I will kasi sa Heptology edition ka 7 parts. Atong textual audio video visualize na ito nga presentation. So introduction start kita. Ipoldan yung mga status bar, makita ito ang Pizza Sunday August 17. O happy Sunday mga higalag mga kaigsunan sa August 17. Lingya inyong mga gabitay nga mga kalendaryo, makita ato ang pizza ga color pula. Sunday, August 17. Og ato nang nakanayon nga ang Sunday adunay 5 ka Sunday. O gani nakita sa ikatulo karon nga Sunday, no? Kaya to ang Sunday sa ato ang August, month ang 3 days de city 24 31. Mao ka na ang ato ang Sunday nga naa sa tinaglima. Dito ka sugod atong tinaglima, no, sa ato ang Friday, Saturday ug ang Sunday. Tinaglima gihapon kita sa ato ang August karon. And the rest is tinag-opat ra, no? So kay naaman dihay monthpiece, dili kita magtan-aw sa ato ang monthpiece sa ato ang nasa visualization studio. Kung unsa na ang ato ang monthpiece karon, kay gahapon kita ga third quarter. Tanaw na to kung mo waning na ba ang ato ang crescent. Oy, waning crescent largo siya, no? Pawaning crescent na dayon kita. Gahapon kita ga third quarter kung last quarter sa ato ang kalendaryo. Ang ato ang kanasama ni makorek nila, no, sa atong magahimo og kalendaryo. Nga dili man na siya last quarter, no? Third quarter man na. Hinon, wala mo po sa second quarter. Maong iharap po ng patakan. Pero third quarter ka na, o niya, dili na siya ang
langan-langan sa atong semana, ang kini ang ato ang maglangan-langan, ang Waning Crescent. Kita karon onya ang edad sa ato ang bulan 22.92 days ang ato ang edad sa ato ang bulan ining Waning Crescent. So, tanawan yung mga Google Calendar. Wag kita itong pizza. Naadiri ko sa, di naman nilingin. Di naman siya lingin kung ano siya. Kanang semi-rectangle. Ato ang pizza, August 17. O happy August 17, mahigalang mga kaigsuonan. Nanay halide diri sa ato ang semana no sa ato ang August 21 ang Ninoy Aquino Day. Oy, holiday po man day sa Lunes no. National Heroes Day. Ato ang holiday no. Sa Lunes sa next nato nga semana. Di na po siya kuan, di na po siya Monday's Blues. Ya sunod-sunod ra ba kuno nang holiday nato pag-abot sa 21 kay naay 22 murag katong file leave no. Ya ato ang 23 Sabado man. Ya ang 24 Domingo 25 holiday na pod kay National Heroes Day. Sa kanato nakita sa atong lantaw ka kalendar. Largo kita bantay panahon pwedeng kusog si Erin sa ato ang international nato nga bagyo no. So, ang ato ang bantay panahon, ato ang lokal, national o international. Sa ato ang Pacific, no, Atlantic, nato nga hurricane, the storm updates. O kunahon nato ning lokal, ato ang temperature karon 34 degrees Celsius ang ato ang high, ang lowest 23, kaulapan cloudy. Nagyam kita'y warning excessive heat. Na naman kita'y activity karon kay maga camping ang ato ang mga youth na kita'y 10th day report no. Karon makasinati kuno og ulan-ulan nga 50% iyahang temperature 34.23. Sa Monday makasinati pug ulan-ulan 70% iyahang temperature 34.23. Sa 34 ang high, lowest 23. Sa Tuesday, chance sa ulan-ulan, taas 80%. Sumuos-os ang iyahang temperature 30.23. Sa Wednesday, 40% ang iyang precipitation, 32.23 ang temperature. Sa Thursday, high na po dasan sa ulan, 80%, 31.23 ang temperature. Sa Friday, August 22, 40%, nga chance sa ulan, 32.23 ang temperature. Sa Saturday, 23 sa August, 40% ang temperature. 31.23 ang temperature, no? Precipitation ang 40. Sa Sunday, August 24, high nga temperature 70%. Ang air precipitation 31.23 ang temperature. Sa Monday, August 25, ang wala kuno precipitation dia, ang temperature 31.24. Og sa Tuesday, August 26, 40%.
Ang temperature 30-24. Bueno mga katata, ang 10th day nga report, no? Nga sa Monday, next nga Monday, wala na ko na precipitation, 31-24 degrees. O sa Tuesday, August 26, ano na precipitation nga 40%. Temperature 33-24. So kana ang ato ang bantay panahon sa ato ang lokal. Largo kita sa ato ang nasyonal. Bantay panahon nato nga nasyonal sa ato ang Pag-asa. Temperature gyapon tan-aw nato sa Manila ani. Kaya wala man tayo madaw-daw dire. So ang high nga temperature sa atong Metro Manila 32 degrees Celsius, ang lowest 24 degrees Celsius. So kana ra ato ang nasyonal, ago kita sa ato ang international. Hurricane the storm updates. Sa Erin naman po niya ang ato ang mataho dire. Kusog kaya sa Erin. Ga color violet tanis Erin dire Titan manggod. Titan. Pero ara na ipisa nga pagkabagyo kay na pabalik. Murag na ay ga-shield ba, ga-shield sa iya Nya, namtara siya maigo nga lupa, pasaka siya pa, bumirang siya pa, no? O talawa ni yung kategory ni Erin, no? Signal number 5 na ni si Erin. Ay ang propagation, 15 km per hour. Max wind niya. 61.1 km per hour. Oh, grabe ka kusog iyang max gas. 315 km per hour. Ano siya nga? 5 na iyang signal. 915 MB yung pressure. Ano na usay disturbance sa Atlantic duha. Ang una nga disturbance sa Atlantic. At ano sa ratong forma ni Erin, no? Kanang forma sa kahanginan. Warag radyo ba? Forma sa radyo ga. Really sa mga video ra, no? Sa umanang video nga. Nao ga forma siya o kuan? Pabalik siya. Kanang murag ni biat siya ba? Ni biat sa pa atras, no? Ang dagan sa hangin. Malupa man gid untahan na unsa ning lupa nga iyon nasmagan. Pero sa dagat naman po siya ka signal number 5. Okay lang po ni si Erin, no? Ay sa kon may ni habaan na United States ra ba gid tana ni. So ang disturbance sa kita sa Atlantic ra gihapon na disturbance. Yung disturbance 1, 10%, and 2 days, 10%, and 7 days. Ikaduha nga disturbance. O gatapan na ba ini sa iyang agianan ni Erin. Naagi siya nito nga po sa iyang, no? Kang Erin. Ang disturbance to, ni Dapita. Uy, kang Erin gihapon. Doon gihapon kang Erin. Nasya sa likod ni Erin. Naa sa atubang napod sa likod ni Erin, unsa naman ang bagyo nila diha, no? Atlantic day ni si Erin, no? Ato ang bagyo. So ang past storm nato, ambot di na nato makita si Ipo. Si Podol, nagpast storm na si Podol. Ang si Podol naka-category siyang typhoon, iyang max wind 140 km per hour, 960 MB. Gasugod siya og lakbay sa August 7, 2025. Gitapos niya iyang paglakbay August 14, 2025. Naka 7 days si Podol nga Garia, no?
So kana na ang ato ang the storm update. Malaga kita silip kita sa tang Israel. So, sila bitang bayan ang sa iyang mga update. Bethphage as a Croatian religious site on the Mount Olives. Ang Bethphage, no? Na Jerusalem photos niya, daghan yung mga Jerusalem photos dire. Nativity Church of John the Baptist. Na po yung picturean dire And Inkerem Mountain. Oy, sa Inkerem Mountain. Magbike na po si kabayan sa Forest. Sa Forest. Kapastor, tanan nato on sa update ni Pastor. The Israel Navy ang picture ni Pastor diri Mediterranean Sea, iya pong ipakita sa iyang video. Ang Mediterranean Sea. Beautiful land in Tel Aviv. Sa bundok. Hani dapita. Here in the eastern city of Soseta. Also called Hapos, which is done on hilltop looking at breathtaking panoramic. Naka-panoramic view. So kan travel vlog kita, unsay update dire? Sa Mount Gilboa pa man gihapon Onya beautiful Mediterranean Sea. Gipakita nila no. Mediterranean Sea. Dool mga building So kana nato pagsilip sa ato ang Israel. Sa ato ang Hope Channel. Desert man ito sa Pastor Dan Smith ato ang Hope Worship, no? Nakuno sila desert sa buntag, napoy desert sa hapon. Nao. Uy, namo di gipost diri sa Japan. Kinsa man ni nagatug Japan diri be? Ang police experience man siguro naman si Annalisa sa kuan Miswa Live News. 2 hours sila dito as Japan yung kuan di ay ni ang police experience. Nagkanta sila police experience sa Japan. Kuan na sila kanang simbahan sa church nila nga gamay, no? Unya ang desert ni Pastor. Desert part 2. Mani siya ang sa hapon, no? Nga naga-desert sila dito man sa CMM. Nindot man ito ilahang kuan sa CMM, no? Quarters nila. So kanala sa itong channel, kita sa itong katikaran sa ato ang church. Ato ang base SDA.
sa ato ang ika-Sabat 33 pa man to siya, no? Ato ang best SD, ato ang report, ang best pair Sabbath call on yung afternoon na ito nga program. So nagwali sa ato ang afternoon best pair Brother Plent Peludar, o matod pa niya nga mayong hapon daw. Nahuman po siya, mayong hapon po. Lo. Tapos ato ang Sabbath call. Ang kadala sa itong Sabbath call ay care group mo na ito, no? So gisagdan sa itong sang leader, si Ma'am Gupit na ito. Aya, welcome, opening song, opening prayer, secretary's report, si Maris. Special song. Gazeta, intermission song, lecture, call to serve, na si Pastor Jerry Pamunag, no? Ito ang president sa SWPOC. Nakabisita siya. So nakabisita siya balik. Kung ano to siya nagwali, no? Katong last year. July mas ito. Ato man ito na review. So naga-lecture siya o naga-message sa call to serve. Si Pastor Pamunag alas 9, tapos niya 10:40. Lesson study by class lang kita. Ama sa lesson study by class, closing song, closing prayer, o ang acknowledgement sa ato ang kanta nga Family of God, no? Ato ang superintendent o niya gikantahan sa ato ang secretary sang leader. Sunod, ato dayong divine worship. Ato ang masong leader, si Ma'am Gopit, no? Si Dikay, o niya, si Jocelyn. Tapos introit opening song, invocation, welcome, call to worship. Enter sorry prayer, stay worship. O niya, a scripture reading and prayer, message and song. Uy, hapson na yung kanta, no? O niya, ato ang introduction of the speaker, si Pastor Roel Pangan. Ga-message sa to si Pastor Jerry Patalinghog. Ano ito'y tipik sa iyang pamahayag, no? Nga ang sala daw kuno sa tao, mabahin lang siya sa tulo, no? Ang sin of commission, di ba, no? Nga kahibalo naging ka nga sala, imuhag yung buhaton na commit ginin on mo, no? O niya naapoy sin of confusion, no? Nga kanagid ang mga makasulod yung bisyo kay confused man siya, ano? Makiyos man sila. Ngano ganahan man sila ni ana, no? Ato na testingan, di ba, no? Wala sin of confusion nga maadik na dayon ka, no? Kung mosunod-sunod ka. Pero bantayan ba yan mo ang sin confusion, no? Kay karon ato ang inyuhang kuan bida ninyo si Vice Ganda, no? Kuan man siya sabay-sabay man siya pila ng pauson nila nga kanang jet ski nga kuan. Unsa siya Jolly, no? Sa McDonald ba na? O kay gitirahan man niya ang DDS, no? Ni kontra hinoon sa iyang DDS tan-awa karon, di ba, no? So dako nga panghitabo sa iyang kinabuhi karon, di ba? So di pud basta-basta nang sin of confusion, no? Mayhol sila nga iya man tong gisunod unya kay ang iya pag yung ko ano nga maliit pag isag mga tao kibali, no? So di pud maayo, no, nga di maplastar lagi nang ato ang pagsunod-sunod sa makompuse ka ba nga. Nganong gila man ano?
ganahan man na nila, no. Bisa sa mga content creator gamiton man to nila katong aron to. Hello. Pati ang kuan ay nanawagan nga ipa-boycott kuno ang kuan ang McDonald kay si Vice Ganda ang kanang ilahang endorser. So dako siya gud ko ano ang atong gipakuan diri sin of confusion, no? Nga po sin of omission, di ba? Kana pod ang sin of omission. Nabanggit ba yan na Vice Ganda ato lang siyang gamiton, no, kay nato yang gikuan nga dili kuno siya musuri, di ba? Kay I feel no sorry. Lali man ba kaniya na, no? Kahibalo na ka nga sala. O ya, magbagahi pagi ka, di pagi ka kamao mo sorry, no? Di ba? Kanang may sin of omission, no? Nga mas okay magita na nga mga yung pasaylo, no? Pero di gid mo himuon, no? Sumauto ang tulo ka sala, pero ato na siyang nakuano na emphasize, no? Para aware kita sa ato ang kalibutan karon. Kay ato apong gipaminawan ato ang last year, no? Mutimsong man dayta og kuan last year. Bangon Pilipinas. Lala ato apa balik ko og tingog ang Bangon Pilipinas kay naplaslan lang ato ang website or application sa ato ang Bangon Pilipinas nga application, no, sa ato ang mga Android or sa mga pag sa ato ang mga agency sa ato ang government, no, nga madali na diha paghikay-hikay. So after 1 year ato ay balik ang ato ang Bangon Pilipinas. Para madunggan po ito na ito unsay nga ayos, no? So, nagwali si Pastor. Patalinghog, no? Kuan man diri 10:42. Gitapos na 11:52 ga closing sa atong masong leader, ga benediction dahil na to ang speaker giampuan og atong acknowledgement time. So 11:58 na human ato ang pagsimba sa atong divine worship. Sunod ato afternoon na atong program sa atong Adventist Youth. Sa iyo gisugdan kay daghan lagi ti matong mo ano na si Pastor Andrade na pud si Pastor Patalinghog. 1:30 gisugdan sa atong mayot ang ilahang programa. Masog leader, no? Si Jocelyn og si Crystal. Tapos ang ka-presider, si Jaina, no? O yan na to'y introduction of the speaker, si FV, no? Ang ka-opening prayer, si Crystal na ba to? Tapos intermission song, solo, si Pastor Andrade naman to, no? O niya ka-lister siya sa History of the Bible, nga lecture message si Pastor Andrade. 150, gitapos niya 226, intermission song, Joey. Tapos inspirational message, si Pastor Jerry Patalinghog na po diha, no? Napon siya gipa-input sa ato, tipik sa iyang gipahayag, no? Ang sa mga batanon. Katong remember the youth, no? Recreator kay maabot ko no ang bad time. Pero ang iyang gipa-input sa ato, control your team, di ba? Control your team. Abbreviation na siya. Para sa tanan, control your team. Ang T, ang tang, di ba? O mao na siya ang tang. Mao na nakaproblema karon si Vice Ganda, no? Kay di siya ka-control. Gikalaban sa DDS, no? O niya, di ba? Di ka dubaya gid ng tang, no? O niya ang ato ang I kay Timan, control your emotion. Di ba? Apila na siyang emotion, no?
nga makakontrol ka, kay di ka kontrol, bubuto man ka, ano? O niya, mo likramo ra ba dayon ng kuan maglikramo, manawag dayon na siyag pulis. Ipasikop dayon kaniya. Lo, control your emotion. Ang sunod, control your appetite. Kay team man siya, no? Appetite. Apil gina siyang appetite, no? Kay otro po na siya, no? Nga dili ta mo kuan og mga kanang lamian. Mo betong ko ano nga duha ka klase ang pagkaon, delicious, nutritious, di ba? Kung dili ka sa nutritious kana mo nindot nga control. Pero kung delicious ka, di ba? Magsuffer ka ni ana, no? Kung buraho ka kaayo, di ba? Onya ang last ato ang team, control your mind. O apil na siya ang mind. Kay kung di ka makakontrol niya na parihara gihapon nga awayon kag DDS. Di ano? No? Or daghay mga away sa imuha, no? Control your mind, no? Labi na gyud sa mga publiko, no? So mao to ay ang pahayag, no, ni Pastor Siri Patalingog sa iyang inspirational message. Unya ang kinalasan niya nga conclusion ang think this thing, di ba? Is there be any kato, no, nga purity, good, di ba? Kind, mao to ang ipa-thinks these things, no? So control your team. Kasay na mo. Put in your head, no, ang control your team. Sa ato ang maadto sa camping, di ba? Control your team, no? So, nakabika quest dayon kita pag human sa international. Alas 3:05 gabi ka quest si Ma'am Cortez. Through all polls, tinuod ko na og dili ang iyang exam. O niya, ang kulbahinam na dayon nga iway drama. Sa atong mayot, ang tell the world, no, nga drama, drama sila, gipangpawong mga suga. Ang suga, lapoy gipabilin, gamay, no? Tapos, wagaman sa ilahang drama, kay gasugod ilang drama, 3:30. Nauman, 3:49. Ga closing song dayon, mga naka long sleeve na kuno nga mga bae, no? Mo closing song or intermission ba to? Tapos ga closing prayer ay kato ang batanon. Ya kay dahil naman nahuman ang ilahang iway, isumpayan ato ang padagandagan sa mga bogkot, ballpen, no? Mao to ang makadawat ato ang bugkot, no, mo kanta katong ballpen mag-testimony, kato ang tumbler, no, mag-testimony. Ang ballpen mohatag og Bible verse, kaduha to nilagi pa around hantod naga special song for the sundown. Ay, si Pastor Patalinghog man dito, no? Kanta sa sundown. Ang ganda sa overview sa to, anak ni Pastor Caballero, si JB, no? Siya mo'y ga sundown sa ato. Kuya po to iyahang summarize ang ato ang lesson sa Bread and the Water of Life. Summarize ra kuno siya sa SOS, di ba, katong sufficient over steadfastness sa tong uno, steadfastness leadership, di ba, no, sa Ginoo. O nya idayong gipadayon ang ato ang karon nato nga covenant at Sinai, ato ani siyang himay-himayon karon, no, ang covenant at Sinai. So ga lesson overview siya for 35 gitapos niya.
O nya gitapos sa closing song, United Prayer dayon circle sa ato ang mga congregation, no? Oy, ang ato di ay mga manggitik og exam karon, no? Empang ampo ninyo. Nini nga mga bulan, no? Kay naimutik og exam. So kana na ang ato ang base SDE nga update nato sa atong Sabbath 33. So ato ang kadalanan kakanalan wala pa nato tugitan auto adito adapit, no? Dito sa Bisisat. Mahuman na kato sa eleksyon. Lo, hato ka kay gikon na to gi kanang butangan o Colbert. O ato sa sabaybayan kung mahuman ba dito ang development, no, sa election. Ang ato ang dito dapit sa ato ang Bisisat, no, nga area or sa ato ang crossing diha sa Gaisano, no? Pero din na dapit sa ato ang Union Bank nga part, no? So, dala na kita pa doon sa Diyos, maghanay na kita para dahil na punta madiin karon kay na mga buluhaton, no? Welcome kita sa third quarter lesson 8. Niyaning ato ang third quarter edition 2025. Kasuguan na pod. Ato ang pagkatunan, Covenant at Sinai. Onya sa ato ang Sunday nga atong pagkatunan at Sinai at Mount Sinai. Ato ka na pagkatunan, no? Sa ato ang marathon lesson karon LOD kon lesson of UDPIT. So yesterday's episode wala na pastor. Magatuon kita tulo ka Sabbath call, tulo ka devotional bag-o na diri ato ang image list, no? Kay lesson 8 na kita. Pero sa deserto manggihapon ni mo tong kato na lang bato ang ako ang gikuan pero amot na unsa ni siya ngit-ngit pinuon niya background diri. Hello? Na-linking nato Spotify account natin diri. Kanya i-click mo na dito sa ato ang platform nato nga Anchor. Na dito ang click sa atong Spotify. Subscribe and follow kung inyo i-click na po YouTube account natin. Kanya i-click subscribe and follow na i-home para sa atong list. Welcome dayon kita sa itong paghanay Satsan. August 16 to August 17. Sunday o Saturday o Sunday sa atong 2025. So ato ang first part nato, ato ang stewardship na devotional reading. Magabasa kita sa Bisaya nga edition. Ang English, what does God knows about you? Ay wala man dai ni kay bagtik man to ato ang kuan, no. Wala man gyud gibasa. Testimony man dito sa iya kuan. Ato a local kuno ga testimony na naghatag, no. Pero kini ato ang international. What does God know about you? Ato na siyang himahibayon karon nga semana. Sabi sa iya ato pagbasahan karon unsay nahibalo, unsay nahibalo. Ang Dios mahitungod kanimo, unsay nahibalo, no. Or unsay nahibaluan, no, sa Dios kanimo. So ato na siya basahon ang iyang tanaw to na bahiligay nun unya. So ato ang second part, atong youth devotional. Ang sa atong desire of ages. Og na nakita sa chapter 40 na kita, no? Ang ato ang pagbasa karon. A night on the lake. O ato ang basahon ang DA 378.1 to DA 378.4. Uy, nag-point 4 man, upat man ka paragraph, no? Ato ang basahon unya.
Sunod ato ang third part. Ato devotional for always we forget basing malimot ta. August 17 ang title Law and Galatian Explosion. Oh, gamit ato ang mga libro, no? Para di kita mga wrong sa spelling. Part 1 day siya. So ato anak siyang basahon unya. Mana natong mahanay sa ato mga devotional. Sunod mga sabat ko na dahin kita. Katong mga devotional ang first, second, no, og third na to nga part. Ato masabat ko lang fourth, fifth, og sixth na to nga part. So ato ang fourth part. Ang end verse, no? Oy, reporting naman ulit ita. Buhay na sugod. May reporting na to, no? So ato ang end verse. Sabat ko sa ato mga senior youth. Yung ados na to nga mga professional. Itong 3 quarter na pag-iso daw. Lesson 8 na to nga sa res. Lahi man siguro ang title niya. Mount at Sinai. Covenant at Sinai malagi hapon ni. Beta na to. Sa ato ang inverse, ang sa iyang title. Nagkapariha na ba ni? Into the desert di ay. Ang ato ang inverse. Wala na to siya nakuha, no? Atong lesson 8 into the desert. Basi nagbalik-balik na ni karon. Into the desert. Sakto ba ni ang ato ang simana ani diri nga title? Sakto man ni kay kuan. Atong inverse ang katura ang ato ang sayop, no, sa ato ang series nga title. So ato mga patunan ato ang report. Saturday, August 16 sa portion nga intro and scribe. Ang title from good to bad. From good to bad. Sunday, August 17 sa portion nga engage ang title abandon. Ang sa Monday, August 18 sa portion nga interpret ang title The Wilderness. Ang sa Tuesday, August 19 ang title In Speak. O sa Wednesday, August 20 sa portion na invite. Uy, katong In Speak, alam natin, alam ng lahat, no? Sa Wednesday, August 20 sa portion na invite. Faith Firstborn. Uy, nanay Faith Firstborn. Sa Thursday, August 21 portion na insight, go forward. Balik na go forward. Sa Friday, August 22, inquire. So, man ato ang inverse, no? Ato ang report. Sunod, ang ato ang cornerstone connection. Ato katon tinagduha, no? Sunday ug Saturday. So, part kita. Sabat ko sa itong junior youth na maragmahanto atong cornerstone connection. Atong third quarter nga team, the book of Exodus. Ay, dili. Jesus Walk man na. Wala na edit. No? The Jesus Walk ang ato ang cornerstone connection, no? O niya, ato ang lesson 8 karon to seekers.
Coverage na to August 16 to August 22. Ang memory ticks sa ato ang cornerstone connection Mark 10, 19 to 21 in IB nga version. You know the commandments, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal. This he declared. All this I have kept since I was a boy. Just look at him and love him. One thing you lack, he said. Go celebrating you have and give to the poor. Then come follow me. Oy, mauma din ng yang roller no ato ang pamlandungan kan tibuok kasimana. So mga related nga mga teksto nga atong patunan karon. Unya sa ato ang Sabat ang Philippians 3, 1 to 14. Uy, pat may 14 mga verses. O sa Sunday, Mark 8, 36-37. So man ato ang pagbasahan sa cornerstone correction. 6 part na kita sa batul sa atong mahamtong atong third quarter nga team Exodus. Atong long title Exodus Journey to the Promised Land. Ato ang lesson 8 nga series Covenant at Sinai, coverage na to August 16 to August 22. Ato report. Atong pagatunan sa Sunday August 16. Series na to Covenant at Sinai. Ang Saturday, no? O Sunday, August 17. Dito na gid sa Sinai atong pagatunan at Mount Sinai. Sa Monday, August 18. Atong pagatunan preparing for the gift. O sa Tuesday, August 19. The gift of Decalogue. Sa Wednesday, August 20. Different function of God's law. Sa Thursday, August 21, the law as God's promise for us. Sa Friday, August 22, further thought. O sa Friday po, ang teacher's comment, no? So, maano na itong mahanay nga itong pagkatunan. Okay na itong mga paghanay pagtuon, gihatod ka na ito sa itong manubos sa ito ang source. Our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty, and the Holy Spirit. Okay, the Yugan sa Grupong Adventist Youth Prayer 10. At yung small group sa youth, ang Power of 70 and TMI, to the members and involvement person namin is rating gas with yung alam. Like of the missionary and preachers, get prepared kina itong makahimanan ka website ng kagrupuhan. Ito ang pasalamatan magkahangod Diyos nga niya sa kahiginang na maraming malandrong sa emblaw ng mga pulong. Po lang may gahom, ito kalaan on bread of life, living water, source of life, to God of love and justice, at the precursor of prophecy. Ay itong kamandante sa ito Exodus o sa ito ang kang Joshua. So ato adaygon himayaon kanunay no ang ihang pagkamahigubaan pagkadalaygon. O ato sa pasalamatan mga kailangan mga kaigsunan kasi itong mga contributors sa itong mga collaborators sila itong tig-like at tig-heart tig-tag tig-mention tig-share mga kapiyar sa itong video like masu sa video ma-release video masubaybay sa itong distributed. Ano distributed ang scripting at recording, uploading ito sa YouTube live, ito sa YouTube channel, ito radio na sa itong podcast sa itong Spotify. At ang dadalo na balink nga IMB po dayon sa ato ang FB. So kana ang ato ang mga process lago kita sa ato ang distributed process na to. Atong IMB, kung maka-IMB natin ato i-upload sa ato ang Facebook, no? Kaya naka-album, nakitag album, bago nakita nga album. Ato matanga nag-video, no? O kung ma-upload na nato ato sa share sa itong mga video may 1 to 30 bakterya yung tagtipik sa kitagtibukan sa ato ang Reels abangan o ato ang mga shout notes. So man sa atong Facebook largo kita largo sa ato ang live of the hour sa ato ang YouTube channel. Subscribe and follow sa atong YouTube channel Bible Reading Marathon Journey 2022 make set make history make play og lifetime nato 10 AM to 12 over high noon. Apan sa itong mga live, maranto kita sa itong Doctrine by Study and the Air, ato ang mga listener, no? Ang ato ang mga gasulog, ang atong mga paniles. Ato sa siya ma-review adlaw-adlaw ni nga si Ibana sa ato ang third quarter and Waning Crescent. Waning Crescent na kita nga One Piece this week karon no?
So warning crescent kon ang ato ang pagpagamay no gikan sa iyahang another nga half moon no, pagamay na siya. O ang ato ang de-review no nato 3 to 6, 4 to 6, 5 to 7, 7 to 9 og 9 to 11 ato ang de-review of the day. O ato ang week review of the day, week no tibok nato nga adlaw sa ato ang Friday. O itong year review of the last year sa ato ang mga days slot no, sa ato ang Saturday night, Sunday, Monday og Tuesday ang ato ang year review of the year. So human sa itong mga pag-review, radio. Iya dato ang Spotify no, nga account Star Castle Podcast Channel, masearch sa inyong mga Spotify. O sa itong YouTube Music, iya dang ato ang RSS, https://is/e/d40d42e/podcast/RSS. So ina namadang ato ang YouTube Music. Mana na ang ato ang mga process no. Kaya ito isa desipos wala pa ng plaster. So i-plaster na ang ato ang mga basahon, ato ang devotional o ang ato ang lesson. So musugod na ta. Now tayo nalimtan ang ato ang trade forecast unya ra no. Di ba ta kasugod? Ato sa yata katong tide forecast. Niining semana sa ato ang WC Wedding Crescent Sunday, August 17. Atong tide forecast no. Na tide forecast niya, hourly forecast lang yun. Di pa kita kasugod. Human pa ning magsugod ta. Ato ang high tide, low tide, high tide, low tide, AM, PM, PM. So high tide siya 3:44 AM katong kadlaw nato gaina. 1 point, uy kusog naman gayang high ato dito pa, gabi pa. 1.62 meters. 5.32 feet. Ang low tide siya 11:45 AM, 0.38 meters, 0.92 feet. Uy, wa na hinay na kayang high tide. High tide siya 5:11 PM, 0.56 meters, 1.82 to 84 feet. Mulo tide na po siya sa alas 8 na po nga gabi As 8:03, 0.51 meters, 1.67 feet. So kanara ato ang tide forecast. Balikan nato atong hourly forecast no. Para makasugod na dayon kita. So atong high nga temperature 34 degrees Celsius San Luis 23. Kaulapan partly cloudy. Karon ato nga temperature 29 degrees Celsius. Ala very high man dayta karon alas 9 po na. 30 degrees hot na kayo. Alas 9 30. Alas 10 32 degrees 32 degrees. Alas 11 33 degrees Celsius no. Con 33 onya na ay 20% nga precipitation. Alas 12 34 degrees. Con 34 ang ihang temperature. Na 40
40% nga precipitation. Alauna 33 degrees 33 na 40% nga precipitation. Sa alas 2 32 degrees con 32 o nya na po 40% nga precipitation. Alas 3 31 degrees con 31 nga degrees. High ang temperature precipitation 50. Sa alas 4 30 degrees con 3 zeros. 0 no, 50% po yung precipitation. Alas 5, 29 degrees, konto 9. 50% ang iyang precipitation. Alas 6, 28 degrees. Ang iyang temperature, konto 8. Ang iyang precipitation, 40%. Alas 8, 27 degrees. Konto 7. Ado na po siya 30% nga porsyento. Alas 8, 26 degrees, konto 6. Ado na siya 20% nga porsyento sa ulan-ulan. Sa alas 9, wala na. 26 degrees Celsius. Sa alas 9, alas 10, 25 degrees Celsius. Alas 11, alas 12, alauna, 24 degrees Celsius. Ang lowest na ito nga mahigayon nga bukas nga ugma. Bukas nga kadlaon sa alas 2, alas 6, alas 4. Alas 5 ang 23 degrees Celsius nga lowest. So mana na ang kompleto na to nga bantay panahon sa ato ang early nato nga forecast. Malargo na kita sa ato ang formal nga pagsugod pinaagi sa pag-ampo no. Magampo ka mo secret nga prayer, silent nga prayer, sa nga prayer Paul. So magampo kita sa tong pagsugod. Dalay kon ka Diyos nga maka-home. Pasalamat na usab kami kanimo ni nakaabot na usab kami ni ining pag-unga pagsugod sa amo ang semana og semana usab sa amo ang lesson 8 Covenant at Sinai amo apagatunan sa August 16 o August 17 sa Sunday at Mount Sinai. Nangamuyo kami kanimo amahan sa langit nga nakaalam ang discernment sa balang espiritu nga amo kay kining masabtan pag-ayo ang imuhang mga mensahe nga maipaabot ka namo pinagi na ning imo ang lesson. Pasaylo kami sa masala nahimo sa pulong sa batok sa huna o nagalaom kami nga ikaw matubag sa kampo sa pangalan ni Jesus. Personal luwas. Amen. Boy no largo kita sa ato ang first part. Magbasa kita no sa ato sa worship nato ang devotional reading. What does God know about you? Sabi saya unsay nahibaluan no? Dios may tungod kanimo. Ato ang K-Tix Genesis 22:12. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. So mana ang kitik sa Genesis 22:12. Ato basaw no ang iyang story. Oy, basaon sa nato to ang Bisaya niya. Nga teksto og siya mingon ayaw pag higda sa imong kamot sa bata. Higda. Katili ka ko. O buhata bisan unsa kaniya sa pagkaron ako nahibalo nga ikaw nahadlok sa Dios so kad wala nimo gipugnan ng imong anak ang imong bugtong anak gikan kanako. So kang Abraham mo po day ni wala may istorya diri. Maraming niguali no. Si Abraham nag-atubang sa usa ka makahadlok nga pagsulay nga daghan ang nag-ampo nga ilang buhaton. Dili kinahanglan nga mulahutay. Gihangyo siya nga buhaton kana.
magadugmok sa iyang kasing-kasing ug sa iyang asawa nga si Sarah. Bisan pa ang hilabihang kasakit nga nabo nini. Andam si Abraham ipatuman ang iyang gisulti. Buhaton kini nga bersikulo nagtudlo kanato. Do ka importante nga mga leksyon. Karon atong tutukan usa kanila ug atong tukion ang lain nga sunod nga oporturi pagpaasa. Gipakita ni Abraham ang iyang kahadlok sa Dios pinaagi sa iyang gibuhat. Gibuhat siya, misunod kaniya, gisultihan siya sa Dios nga isakripisyo ang iyang anak og siya mituman kaniya. Wala siya mga tarungan o nagpahinumdum sa Dios nga siya mao ang iyang bugtong anak. Ang gisaad nga anak, ang pagsunod sa mga sugo sa Dios mao'y usa ka kinaiya sa mga tao kahadlok siya. Usa sa direktiba sa Dios na record sa Malakias 3:10. Oy, nara ang teksto. Malakias 3:10 no, dad-a ang tanang ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Ara dunay pagkaon sa akong balay sama kang Abraham. Gikanahanglan usab natong ipasundayag atong kahadlok sa Dios pinaagi sa matinomanong pagdala sa tanang ikapulo ngadto sa balay tipiganan o ang apila. Ang tawag sa paghatag, naghatag og higayon sa pagpakita sa atong pagsunod sa masugo sa Dios. Ipakita nato ang atong kahadlok sa Dios. Pinaagi sa pagsunod sa direktiba sa pagdala sa ikapulo og mga halad ngadto sa balay tipiganan sa mga si Abraham mituman susugo sa Dios. Og miingon ang Dios, karon nahibaluan ko nga nahadlo ka kanako busa ang pangutana nagatindog unsa ang gipadayag sa akong mga buhat ngadto sa Dios. Mahitungod sa akong pagsalig sa pag-alagad o manakita diha sa ato ang stewardship no ugma unsa ito ang teksto. Dito sa opportunity kita ka Bible reading ugma Genesis no. Ato ka na siyang klarohon ang istorya kang Abraham 22. Second part na lang kita sa atong desar obedience basa kita upat ka paragraph karon sa chapter 14 nato nga A Night on the Lake. So magbasa kita no, upat ka paragraph sa tong chapter 40 A Night on the Lake. So at this juncture, isa ka oras na kita itong intermission resist no. Makapamahaw di asa yung pagmata makapamahaw sa itong paniud to pod makapaniud to. Panihapon makapanihapon og sayo itong gabi ipanisay sa iti utso na BJS tulog gatasing kapiyeng watering kamport wala yung pamadiha sa inyong mga kalanon no. Kay magkaon pa kita na ini ato ang devotional sa ato ang Desire Beaches. Enter into enthusiasm. The people are ready at once to crown him king. They say that he makes no effort to attract attention or secure honor to himself. And this he is essentially different from the priest and ruler. And they fear that he will never urge his claim to David's throne. Consulting together,
They agreed to take him by force and proclaim him the king of Israel. The disciples unite with the multitude in declaring the throne of David and rightful inheritance of their master. It is modesty of Christ, they say, that causes him to refuse such honor. Let the people exalt their deliverer. Let the arrogant priest and ruler be forced to honor him who comes clothed with the authority of God. They eagerly arrange to carry out their purpose, but the says that is on foot and understand, as they cannot to what would be the result of such a movement. Even now, the priests and rulers are hunting his life. They accuse him of drawing the people away from him. Violence and insurrection would follow an effort to place him on the throne, and the work of the Israel kingdom would be hindered without delay. The moment must be checked. Calling his disciple, just bade them take the boat and return once to Capernaum, leaving him to dismiss the people. Never before had command from Christ seemed to impossible of fulfillment. The disciple had long hoped for a popular movement to place Jesus on the throne. They could not enjoy the thought that all this enthusiasm should come to nothing. The multitude that were assembled to keep the Passover were anxious to see the new prophet. To his follower, there seemed the golden opportunity to establish their beloved master on the throne of Israel. In the glow of the new invasion, it was hard to them to go away for themselves and leave Jesus alone upon the desolate shore. They protested against the arrangement, but Jesus now spoke with authority he had never before assumed toward them. They knew that the further possession on their part would be useless, and in silence they turned toward the sea. Jesus now commands the multitude of disperse, and his manner is so decisive that they dare not disobey. The word of praise and exaltation die on their lips in the very act of advancing to seize him. Their steps are stay at the glad. Eager look fades from their countenance, and the throng are men of a strong mind and firm determination. But the kingly bearing of Jesus and his few quiet words of command quell the tumult and frustrate their design. They recognize in him a power above all earthly authority, and without a question, they submit. So maon na ang ato sa obedience lago kita devotional for all this we forget kita. August 17, Law in Galatians, Explosion Part 1. Ato na siyang basahon no, mga kalibro, gamitan yung mga libro. Ang kay text dire Galatians 3:24-26 is being a version. The law was our custodian until Christ came, that we might be purified by faith. But now
that faith has come, we are no longer under the custodian. O mana ang Galatians 3:24-25. Basahan rin ang senaryo. It's a little easier to see how this passage could cause an Adventist explosion than the tin horns of Daniel 7, especially if one reads the text to imply that there was no need at all for the law after the coming of Christ, rather than that the law always point out our sin and beyond him to the Savior. Butler and his friends undoubtedly preferred the first option, and that would be serious if the law was the Ten Commandments. They got around that problem by interpreting the law in Galatians as ceremonial regulation. Thus, as they saw it, the ceremonial law pointed them to Christ. But after he came, he no longer need it. And then came Wagoner in 1884 with his view that the law in Galatians is the Ten Commandments. The Butler Force view that the interpretation as a threat to very heart of Adventist theology, the continuing sacredness of the seventh-day Sabbath embedded and the moral law. The church leadership perceived Jones and Wagoner as endangering one of the Adventism's central pillar. For more than 30 years, the church had held to ceremonial law interpretation, and then in the midst of the Sunday law crisis, Wagoner had to raise a teaching that, as Butler Smith saw it, undermined the very basis of their reason for keeping the Sabbath, thus providing great and comfort to the Adventist anti-law enemies. Butler viewed a few teaching as opening words by which a dialogue of doctrinal prophetic changes might be laid into Adventist church. Smith was in the heart and mind with Butler for him. Next to the date of Brother White, the great calamity that ever befell our cause was when Dr. Wagoner put his article on the book of Galatians. Through the signs it demonstration very chance at position on Galatians, he flatly stated, "They may count me out because I am not yet prepared to renounce Seventh-day Adventism." Sometimes prayer drives our theology more than careful Bible reading. When it does, we overact and lose our ability to read the next clearly. Father, help us to read your word with both eyes open and our emotion in place. Uy, nay, ang puliha. Sama na ato ang mga devotional, ang first, second, ug third na ato nga part. Malargo na kita sa ato ang masabat ko, ang 4th, 5th, ug 6th na ato nga part. Magbasa kita sa ato ang end verse. Balik lang po rin atong end verse, no?
So lago kita sa ato ang inverse. Ato ang fourth part ang inverse. Sabat ko sa mga senior details na itong appreciation na itong tig-quarter na pag-isidos. Lesson 8 na to. Ang yung title katong desert, no? Into the desert. So magbasa kita sa ato ang Saturday nga title from good to bad. So ato na yung basahon. Have you ever thought something incredible was happening and then in turn into disaster? When something excited comes our way, we tend to have high expectations. Our outlook on life improves, and we get excited just thinking about it. What happened when the long for acquisition turns bad? Katuno. Maybe the ultimate vacation turn into nightmare or a new romance become a relationship you can't find your way out of. The triumph you expected threatened to become a catastrophe. The Israelites had similar experience. They had seen the miracle and plague and experienced the Exodus. They were traveling to the land flowing with milk and honey to inherit the land promised to them by God. Unay matik sa diha, no? This was unquestionably the greatest experience in their life and in the lives of their people. Yet it wasn't turned out the way. Instead of reaching a land flowing with milk and honey, the Israelites found themselves in the middle of the desert with the Egyptian in hot pursuit. They began to wonder that they had actually escaped Pharaoh's grasp, or if they would soon be back in slavery. When miracles happen, when life is good and the devil seems far away, believing in God can be easily as distressing as it can be. It's important to go through difficulty to build our faith. The same was true to the Israelites. The earlier demonstration of God's power over nature and the evil attacks of Pharaoh become distant memory, stuck in the present with trouble at their doorstep. They blame Moses and in so doing, blame God. Okay, inscribe nato mga kain verse. Write out sa Exodus 14, verse 10 to 31 from the translation of your choice. Every place for time, write out verse 10 to 15. You may also rewrite the passage in your own words or outline a mind map the passage no, sa Exodus 14 o 16. O largo kita sa Sunday. Ato ang pagkabasahon, August 17, abandon in case nga portion. No sooner had the Israelite made it out Egypt than trouble again began. However, their plight was not unknown to God. Rather, God seemed to have planned it. To make a further example of the Egyptian, God led the Israelites to pitch camp between the mountain and the Red Sea. The Egyptian thought the Israelites had made a mistake and that it would be easy to recapture the enslaved them again. Just as God had foreseen, Pharaoh again changed his mind and set out at pursuit to the Israelites. When the Israelites realized that was happening, they immediately forgot about the power they had seen demonstrated in the plague and started complaining to Moses. Their complaint became so great that it led us to wonder if God had made a good decision in saving them. The multitude blamed Moses for their trouble and wanted to go back to Egypt, back slavery. The Israelites had so completely lose hope
that they didn't even mention God at all. Despite their predicament, God was still in control. So ato balik ko, no? Despite their predicament, God was still in control. He knew how weak the Hebrew were. He planned to continue working miracles on their behalf to convince them of His power and save them despite their faltering faith. The cloud by day and the fire by night can their prayer and encourage their faith. The next day, He parted the waters of Red Sea to provide a means of escape and drying the land underneath them. But His army followed the Israelites into the Red Sea and had pursued the victims only to have the waters return over them down them all the Israelites were Jabelan. The congregation joined Moses and Miriam and singing song of praise to God for delivering them. However, they almost immediately discover what a dangerous place the desert is. Little water is available in such a wilderness, so balik na. And for 3 days they found none, and the water they did finally find was undrinkable. Again, God performed a miracle by healing the waters of Mara, and they had water to drink. By now, you should have noticed a pattern. The people complain about God's plan. God performed a miracle to fix problem. They encounter another problem and the cycle repeats itself. However, God has behind the entire Exodus plan. He knows the desert does not have shade in the day or heat at night. He knows the desert does not have water for a few people. Let alone such vast multiple, He knows there is no food to eat in the wilderness. Yet He led the Israelites into the desert. Jordan, ang mga classmate, go back to your scribe text and study the passage. Circle, repeated, ang assignment pa rin na. Memorize your favorite verses from Exodus 14 and 16. Write out multiple times to help memorization on a write out. When has God led you into wilderness of difficulty and challenges, how did He provide for you? Do you think it was fair for the people to complain when God led them into the desert, where they quickly ran out of water? What about when they discovered the Egyptian army and close pursuit? Mana ato ang inverse lago kita sa ato ang Cornerstone Connection. Pepart, sabat ko sa atong junior youth nga bragmahan to atong third quarter, the Jesus Walk, no? Ang lesson 8 nato, to say curse. Lago kita sa pagabasahon diri. Philippians chapter 3 verse 1 padulong sa 14. So mangita kita KJV diri na KJV diri nga version. Ato abasahon ay mauman din finally. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same thing to you. To be indeed is not grievous, but for you it is sin.
Beware of dogs. Beware of dogs. Beware of evil workers. Beware of concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that we hath whereof he might trust in the flesh, I more. Circumcised the 8 days of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, and to sing the law Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, thus I counted loss for Christ. Yet doubtless, and I count all things but loss for excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do not count them but dung, that I may with Christ and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I have already attained, either were already perfect, but I follow after. If that I may apprehend that for which is also I am apprehended, Christ Jesus, brethren, I count not myself to have apprehended, but is one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So mao kana ato ang gibasa sa Philippians. So inside, read and respond the voting question. What do you think section of this week lesson? As you think about the listing that tend to get the way of people making us full surrender to Christ, which elements have little or no fall on you? Why? Note Paul's testimony and passion into this Bible reading. For the following Christ alone, look carefully at his list of things he can say about himself in verse 3 to 6. Is there anything the leisure rank that would have a hold on Paul? It is your desire to be able to say with Paul, nothing gets in the way of my relationship with God. As you reflect on the areas you are compelled or influenced by, pray at specific prayer or surrender today. Sa Sunday, ipabasa din Mark 8:36-37. Surago na lang kita sa Sunday, no? Ato kabasahan duhara ni ka verses. May kita JB o na JB dire. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Oy, mamudayan na siyang ko ano? Profit his own soul, no?
Kay narbay kanta nga kuan sa tuang kanta sa tuang Christian. Ay ang kuan man dito sa word man to no nga renew of your mind no. Sarago na kita sa atong pagbasa diri sa ato ang insight sa ato ang Sunday. Read into the story section and use the question of out the story section. Guide your study with story speak to you. Personally today, which seems more dangerous, knowing to treasure worldly things but not having the encourage to be willing to surrender them, or not knowing your heart as so entangled while thinking you are fine. For what seeker Jesus bring them to truth about their treasure, the lawyer of his prejudice. The Lord is sweat and asked them to surrender. If you were brought to such a place today, how would you respond? What do you think God is saying to you by this two encounters? So ato na mga ka-corner mo tubag diha lago kita sa ato ang las nga ugna sabat ko sa atong mahamtang. So 6 part na kita. Welcome kita sa itong Bible study on Arisen Study on the Words. Marathon lesson karon kom yun bigay sa actuality yung 7 part ng textual activation natin presentation. So di na lang kita sabat ko sa atong mahamtong atong third quarter nga team Exodus ug ang long title na Exodus Journey to the Promised Land. Atong series karon sa atong lesson 8 Covenant at Sinai. Ato na siya pagatunan og largo kita sa ato ang pag-expanded sundown. Ay credit mo rin ato kang JB no kay naga sundown siya sa ato So ato na ni siyang pagatunan ang Saturday maka-expanded sundown kita. Atong pagatunan adlaw-adlaw ni nga semana sa ato ang WC kon Warning Crescent Week. Exodus 19 verse 1 to 20. Nya padulong pa sa verse 17. Chapter 19 of verse 20 no. Sa Revelation 21 verse 3, Deuteronomy 5 6 of 21, James 1 23 to 25, Romans 3 20 to 24, Romans 3 and 4. So balik ko na to ang kitix ug basa Exodus 19:4 ug 6. You have seen what I do to the Egyptian and how I bore you on eagle's wing and brought you to myself. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people. For that is mine. So balik ko no ang for all the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and holy nation. O sa Exodus 19:4 og 6. Ato basahon. Where did God lead Israel after He had liberated them from Egypt? To the Promised Land. Where else? However, geographically correct. The answer theologically wrong. Uy kuya. Halay,
geographically nga correct o niya geologically wrong. Sakto siguro ang lugar o niya na geological nga explanation wrong, no? God himself answered, "You yourself have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself." Ay kana no nga laay geographically correct ang geologically narong kay gigamit man ang ano bore you out eagle's wing nga wala man to eagles, di ba no? Pero inana ang paghandura sa Ginoo, no, kung giun sa Ginoo pagluwas, no, ang katawhan murag gipasakay diya sa iyang pako, no, nga galupad. Trato sa AI na ba ang explanation ani? Meron na ta? Ay, search naman po ng iyahang ko Andrea. Sa Bible Hub, you have seen what I have done to the Egyptian. How I have you carry you upon the wings of the eagle and taken you to myself. So gamita atong mga hard copy, no, ang ato ang mga kabro, gamita ato ang mga browser mga kabro. Browse apates.bintik.io/in. Mato na sa home, i-click na ito ang images na nga Exodus. Tapos i-click na ito lesson 8, Covenant at Sinai. So mato itong ibasa nga Kitix. Exodus 19:4. You have seen what I did unto the Egyptian and how I bear you on eagle's wing and brought unto myself. Okay, bali na, no? Those biblical theological answer the question reveal God's priority and goal. Lord brought them to himself. Man to iyang goal, no? Murag pasabot ba nga gipaanha sa iha siya pagid ang nagkuha, no? When human depart from God, he searched for them and called them back to himself. The best model of his profound truth is the Garden of Eden. When Adam and Eve sinned against God, disobeyed his command, and hid from him, he took the initiative and called, "Where are you?" O sa Genesis 3:9, no? He always makes the first step, Jesus, a state that's eloquent, "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gently and lowly in heart, and you will find rest." Matthew 11:28-29. God's call out to all of us. Our eternal destiny depends on our response. Alago kita sa ato ang Sunday nga pagtuon. Dito na sa Mount Sinai nga basahon ang Exodus 19 verse 1 to 8. What did God promise them here at base on Mount Sinai? O ang promise mo na. Kaya ba itong basahon? In the third month, when the children of Israel, third month naman dahil ni, gikan ato ang paggawas nila, no?
children of Israel were gone forth out of the land of Egypt. The same day, came into the wilderness of Sinai. O sa third month, Sinai na sila. For they were departed from Rephidim. O yung mga Rephidim dito sa nakigbattle sila ni Joshua. And we come to the desert of Sinai and had peace in the wilderness. And there Israel camped before the mount, and Moses went up unto God. And the Lord called unto him out of the mountain, saying, Thus shalt thou see to the house of Jacob, until the children of Israel, ye have seen what I did unto Egyptian, and how I bare you on eagle's wing. And brought you unto myself. Now therefore, if ye obey my voice, una nag-iihang mando diha, no? My voice, indeed, and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of praise and a holy nation. These are the words which thou shalt speak unto the children of Israel. And Moses came and called for the elders of the people, and laid before their pieces all these words which the Lord commanded him. And all the people answered together and said, All that the Lord had spoken we will do. And Moses returned the words of the people unto the Lord. So, mana atong gibasa nga teksto, no? O, tanaw tiyang himay-himay. God led the Israelites to Mount Sinai, where he would soon give them the 10 Commandments, the Decalogue. Jebel Mousa, ang Decalogue. Elevation of 17,497 feet and 2,285 meters. Ambot nga, dako kayo na. In the Sinai Peninsula is likely where Moses met with God several times. O dito sa Exodus 3:1, 9-10. And years later, Elijah encountered God here. Sa First King, no, kang Elijah, 19:8, na ako no, Sinai din ng Elijah. And he arose and did eat and drink, and went in strength of the meat 40 days and 40 nights unto the Horeb Mount of God. Ay Horeb, no, kay mao man ang Horeb ug ang Sinai, no. So kang Elijah, this is the same mountain where God called Moses to lead Israel out of Egypt. At the time, God informed Moses and would worship God with liberated Israel. And the same location which would be assigned for Moses, that the God of Abraham, Isaac, and Jacob was leading them, sa Exodus 3:12. After 2 months traveling, the Israelites arrived at Sinai, where they would remain for about 1 year. Exodus 19:1. During this year, many laws were issued as described. Exodus 19:40. Israel's state, the Mount Sinai, is the central piece of narrative found in the first 5 books of Moses. Here is the foundation of their becoming God's chosen people, the only nation not steeped in paganism and idolatry. God takes the initiative and establishes the covenant between himself and Israel on the condition of the people obedience and their maintaining a relationship with him. God's promise to make them a special treasure as a kingdom of praise and a holy people. To be a holy people means to dedicated God and to reveal his character to others, especially to the nation around them. They were also called to function as a kingdom of praise who would connect other people with God, leading them to him and teaching them is always
honest laws. They were to be God's special treasure because He wanted Israel as He channel to eliminate the world with knowledge of Him and His character. This covenant was the legal establishment of relationship between God and His people. The general covenant formula, which is slightly varies the different texts, is I will be their God and they will be my people. O sa Exodus 6:7 ug Leviticus. Uban pa nga teksto. O conclusion question na kita para mahuman kita. Imagine being God's special treasure. What special privilege would encompass? What special responsibility would you have? O kanto ang special treasure, no? Na privilege nga. Ano nga privilege, no? Kay kana kuan kibalik ka, gipataas ka, no? Pero naapod to sa bantayanan. Kay di ka man kung masayop ka, no? Pero man ang kinahanglan mo sunod kita, no? Kay nindot kay iyang pagtratar kibali, no? Sa iyang katawhan. Holy nation, di ba? No? Royal priesthood. So, kung gid siya kanang group of Christian kibali, no? Ang pagtagad sa Ginoo, no? Kay holy nation unya sa priesthood pag yun. So nindot kayo kung magkasunod kita. So mao pa na pagsugod pa na nato sa Kabanat at Sinai dugang pang mapagtuon ato ang pamalandungan, no. Next nga mga adlaw og magtapos kamo magampo kamo sa nga presiding nga president nga prayer Paul. Magampo kita sa ato ang pagtapos atong pasalamatan ato natun-an. Ikaw na usab among gipasalamatan og Dios di nakatuon kami sa Kabanat at Sinai at Mount Sinai nga sa pagsugod ikaw gayud ka pa tin-aw nga imo silang dala pinagi sa eagle's wings sa protection ug ikaw aduna pagwiga promise nga mahimo gid sila nga holy nation o royal priesthood kung magapasunod ka nimo. Basta amo kana pagadawaton amahan nga magmasunodon kami aron makausab namo ang promise nga imong gisaad sa mga Israelite nga imuha kayong ipakabalaan ang imuhang katawhan nga mahimong royal priesthood o holy nation. Pasaylo kami sa masala o among kilauman nga ikaw magatubag sa pagampo sa pangalan ni Jesus personal luwas. Amen. Bueno ato ang benediction, hallelujah to our Messiah, Lord Jesus Christ. Jehovah, the God of gods and the Lord of lords, to God be the glory and God bless us all. Salamat sa ipagpaina pagsunod ni atong salumanon ng tugpaang walandong sa iyang pulong matagadapat tagabi mao kini yung Bible study na sa adon dawod sa marathon dason karon kami bigala ugas ng time to days kung 7 parts ang textuality patron natong upset case. Dire kita layo na kita sa ato ang week, no, sa third quarter month piece og dire na kita sa ato ang month piece sa ato ang waning crescent nato nga month piece, no. O ganiya na kita po sa ato ang kalendaryo, no? Nga mga semana sa upat man na siya ka semana dito sa atong kalendaryo, no? Second to the last nga week, no? Ang series na to sa atong channel, ato pa siyang klaro kuno kung naapa. So, maklaro na to. O ganiya kita sa preparation sa atong makabataan-unan kay maga-camping sila, no? Nanay manggidala dito mga kuan karon sa ilahang title mga paitpander man kuno master guide, no, ang title nga Rebelde Altar, no, nga version sa ato ang division E sa dirigid sa ato ang activity sa ato ang name, no. So ato na siyang subaybayan pod na nato, no, meaning nga semana og mga pag-ampo. So antod sa nagyan ng Diyos ng Malagay Madas nang dalay ko ng Diyos.